Another day, another discussion. Handa ka na bang i-transform ang iyong financial life? Narito ang 10 financial tips para hindi ka na kinakapos sa pera. Kumusta mga kabayan? Naranasan mo na ba yung feeling na kahit may sahod or kita ka na, parang bigla na lang nawawala ang pera? Yung tipong kakasahod mo pa lang, pero bakit kinakapos ka na naman? Well, kung ikaw ay isang empleyado, OFW, small business owner o self-employed at gusto mong matuto kung paano maging financially abundant at hindi ka na kinakapos, you have come to the right place. Sa vlog na ito, bibigyan kita ng 10 specific, modern, at super applicable na financial tips para hindi ka na kinakapos sa pera. Ready ka na ba? Simulan na natin. Number 1. Gumawa ng budget na realistic at sundin ito. Ang tawag dito, the blueprint. Isa itong classic pero solid na tip. Ang budget ay hindi lang para pahirapan ka, kundi para bigyan ka ng blueprint kung saan napupunta ang pera mo. Para sa empleyado, ilista ang net pay at lahat ng fixed expenses. Halimbawa, nagre-rent kayo ng bahay, may utilities, syempre dyan yung tubig, kuryente, wifi, and loan payments. Maglaan ng specific amount para sa groceries, kung sa amin weekly yan, may grocery, we're a family of 6. Transport, kung may sarili kang sasakyan, panggas, kung mamamasahe ka, yung pamasahe mo, at kung may personal discretionary ka. Halimbawa, gusto mo namang i-entertain yung sarili mo, manood ng sine, magkape-kape, kumain sa labas, kasi kayong feeling mo minsan na deserve mo din, di ba? Mag-unwind pagkatapos mong sumahod. Maglaan ka rin ng konti para hindi mo naman masyadong dinedeprive yung sarili mo. Gumamit ka ng apps tulad ng Mint o kahit Google Sheets para dito. Ito naman yung tip para sa mga small business owners o kaya self-employed. Mahalaga ang paghihiwalay ng personal at business finances. Magtakda ng salary para sa sarili. Hindi ko mo ikaw yung self-employed, ikaw ang nagluluto sa karinderya, hindi mo nabibigyan yung sarili mo din. So magtabi ka din para sa sarili mo na consider it your salary or sahod mula sa business. At i-budget ito tulad din ng isang empleyado. Gumamit ng accounting software katulad ng QuickBooks o kaya ng Xero para sa business at personal finance app para sa sarili. Gamitin ang 50-30-20 rule. 50% para sa needs, 30% para sa wants, at 20% para sa savings at debt repayment. I-adjust mo ito based on your income. Number 2, subaybayan ang bawat gastos. The money leak detector. Kasi minsan, hindi mo alam sa parang gagaling paano ko nagastos yung perang yon. Alam mo ba na yung maliliit na gastos ang kadalasang nagiging butas sa bulsa mo? Hindi mo ito namamalayan. Pero, pa-food panda ka dyan, pa-online shopping dyan, add to cart, sabay checkout, puro parcel delivery, pa-mobile game top up, yun, lumalaki na pala. At pag ginagawa mo na to on a daily basis, talagang malaki ang gastos dyan. Magkaroon ng habit na i-record ang bawat piso na lumalabas sa bulsa mo. Meron tayong mga apps ngayon tulad ng Money Lover, Spendy, o kahit built-in budgeting feature sa GCash or Maya na makakatulong sa'yo. Isulat mo din sa notebook kung mas traditional ka. That's what I do. Nasusulat ako sa notebook ko noon, nung sobrang clear pa yung aking mata. Gumamit ng no-spend challenge. Once a month, or pwede naman ito once a week. Walang gastos maliban sa essential needs. Makikita mo kung gaano karami ang nasa-save mo pag meron kang disiplina. Number 3, magtabi ng emergency fund. This is your financial life vest. Ito ang isa sa pinakamahalaga, ang emergency fund. At ito ay ang safety net para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Halimbawa, pagkawala ng trabaho, medical emergencies, bigla ang repairs ng bahay or sasakyan. Siyempre, unanticipated yung mga yan. I-target mo yung 3 to 6 months worth of living expenses. Ganun po mag-set ng emergency fund. At kung business owner ka naman, mas kailangan mo ito. Maglaan ka ng mga 6 to 12 months worth of personal at critical business operating expenses. Mas volatile kasi ang income mo, kaya mas malaki ang buffer na kailangan mo. Mag-open ng hiwalay na savings account na hindi madaling ma-access, yung walang ATM card na nakakabit doon. Magsimula sa maliit, kahit 500 pesos a month, hanggang sa maabot mo yung target mo na emergency fund. Take note, kapag empleyado, kabayan o FW ka, 3 to 6 months doon sa living expenses mo ang kailangan nakatabi para sa emergency fund mo. Number 4, unahin ang kailangan, hindi ang gusto. The priority check. Sa dami ng mga temptations ngayon, latest gadgets, trend na damit, viral na pagkain, kakapanood mo ng mukbang, madaling magpaloko sa wants kaysa sa needs. Especially tayo, syempre, emotional na atake yan.
Yung tipong bigla-bigla gusto mo to, bigla-bigla impulsive behavior, 'di ba? Nadadaan ka sa emosyon lalo pag kaka-check mo sa mga online shopping apps. Bago ka bumili ng kahit na ano, tanungin mo muna yung sarili mo. Kailangan ko ba talaga to ngayon o gusto ko lang? Ito na, paganahin ang 24-hour rule or 48 hours na rule bago bumili ng non-essentials para mawala ang impulse. Kasi nga impulsive behavior, yung dahil nakita mo lang ngayon, gusto mo. So, hindi mo yun kailangan. Okay? Iwasan ang scrolling sa online shopping apps kung bored ka. Marami kasi sa atin pag walang ginagawa, nagti-TikTok shop, nagsha-Shopee, di ba? O kaya Lazada, or Temu, bago na. Gumawa ng needs versus wants na checklist. Kung ang item ay hindi nakaka-contribute sa basic survival, health, pamamatay ka ba pag hindi mo yun binili, magkakasakit ka ba, or income generation mo, lalago ba to pag dito mo nilagay yung pera mo, then it's probably a want. Number 5, bayaran ang utang. Lalo na yung may high interest, the debt destroyer. Ang utang, lalo na ang may mataas na interest, ay parang anchor na humihila sa'yo pababa. Prioritize ang mga utang na may pinakamataas na interest tulad ng credit cards, online loans, or personal loans na may exorbitant rates. Gamitin ang debt avalanche method or bayaran mo na yung mga pinakamataas na interest. Or pwede namang debt snowball method, bayaran mo na yung pinakamaliliit na utang para ma-boost yung motivation mo. At least nawala na sa headache, sakit sa ulo yung mga maliliit na utang, unahin mo na. Kontakin ang iyong bangko o mga nakautangan para magtanong tungkol sa debt consolidation or lower interest rates kung nahihirapan ka. Huwag hayaang lumaki ang interest na halos doble na kapag binayaran mo. Kasi ganoon talaga, pag mga lending apps, ganoon, usually, dodoble talaga yan, nagpapatong-patong yan. Diba parang sa mga Bombay, pag hindi ka nagbayad ng per day or per week, ganoon, lumalaki at lumalaki siya. Kaya, mas malaki na mamaya yung amount ng interest kaysa yung pera, yung capital, yung hiniram mo mismo. Kaya, yun ang unahin mo. Yun ang nagpapahirap sa mga may utang, yung interest. Number 6, humanap ng dagdag kita or side hustle, the income amplifier. Kung kinakapos ka na, minsan, hindi na lang yan sa gastos ang problema, kundi sa kita. Kasi minsan, hindi mo talaga mapagkasya. Pag sumahod ka ngayon, punong ka na ng loans. Iisipin mo talaga, kulang pa nga to di ba? Pang groceries pa lang, pambayad pa lang ng kuryente, ng tubig, ng internet, baon ng mga bata, di ba? Those are essentials. Hindi mo pwede i-set aside yon. So kung yung sahod mo pa lang, naglista ka, kinulang na, ayan, kakasahod na naman, mga kabayan, katapusan na naman ng buwan. Kaya remind yourself, kailangan natin mag-check. Gawa tayo ng financial statement. Ayan, ilista natin. Good news, maraming opportunities ngayon para sa mga empleyado, gamitin ang skills mo. Mag-freelance, for example, virtual assistant, graphic designer, content writing, online selling, reselling clothes, handmade crafts, food business mula sa bahay. Marami mga pwedeng pagkakitaan kung gusto mo. Sa mga teachers na katulad ko, pwede po kayo magturo, ESL, or any language na, kasi English is a second language kung ibig sabihin ng ESL, pero marami pong online na mga trabaho na naghahanap po ng mga tutors. So po pwede po yun gawin, mga ma'am at sir. Yan. Pero sa mga self-employed naman, mag-offer ka ng related services mo. Kunyari, bakery, yung small business mo. Mag-offer ka rin ng baking workshops. Ikaw naman ang magtuturo. Siyempre, baka isipin mo, pag tinuruan ko, di may kakompetensya ako. Additional income din kasi yun. Diba? Tsaka, whether ituro mo or hindi, kung talagang gusto niyan maging baker at magtayo ng bakery, gagawin pa rin niya yan, with or without you. Diba? So, might as well use your skill to help others at the same time to help yourself. Explore digital products related sa expertise mo. Maglaan ng 1 o 2 oras bawat araw, let's say gabi after ng work mo kung empleyado ka, kabayan, o sa weekend para sa iyong side hustle. Start small, then scale up. Actually, kahapon discuss ko yan, yung pwede kang pamalit sa full-time job mo, yung side hustle mo, kung talagang aaralin mo kasi mas malaki ang kita talaga sa mga online platforms ngayon. Marami sa ngayon ang nagbebenta online sa Shopee, Lazada, or TikTok Shop. Pwede ka namang mag-join as an affiliate, di ba? Para wala kang puhunan. Sinabi ko na rin yun kahapon. Number 7, matutong mag-invest kahit paunti-unti. The money multiplier. Huwag kang matakot sa investment. Hindi ito para lang sa mga mayayaman. Ang inflation ay patuloy na kumakain sa halaga ng pera mo sa bangko. Kung nag-iipon ka lang, just to traditional savings sa bangko, talo ang value ng pera mo. Pagkatapos ng emergency fund, o nakapag-set aside ka na ng emergency fund, simulan mo namang pag-aralan ang basics ng investments. Maganda dito na panimula ang MP2 program ng Pag-ibig, government bonds, mutual funds, UITS, or the Unit Investment Trust Funds na ino-offer ng mga bangko. Or, syempre, real estate. Kami kasi mga advocates ng real estate kasi si husband ko is a licensed real estate broker at meron po kaming team na nagbebenta ng mga subdivided, ng mga lupa na maliliit. Ayan. So, small cuts, mas affordable, installment payment plans, and patok na patok po bilang isang investment. Magsimula sa maliliit na amount. Halimbawa, sa MP2,
Pwedeng 1,000 to 2,000 per month. Basahin ang mga prospectus, panoorin ang videos, syempre mga vlogs katulad ng channel ko, Teacher Timmy Talks, at humingi ng payo sa financial advisors. Number 8, i-automate ang pag-iipon at pagbabayad. The set it and forget it method. Kung umaasa ka lang sa disiplina mo para sa pag-iipon, baka mahirapan ka kasi karamihan sa atin sa umpisa lang magaling. Gawin natin itong automatic para forced, di ba? Para sa empleyado, karamihan ng banks ay meron mga auto-transfer features. Iset na pagkasahod mo, automatic na lilipat ang parte ng sahod mo sa savings account or sa investment vehicle mo. Halimbawa, MP2. Pwede po yan iset. At sa mga negosyante naman, mag-set ng specific date bawat buwan para mano-manong ilipat ang target na savings or investment o kung automated ang payroll system mo, iset mo na din ito. Mag-set ng auto-debit for your bills. Halimbawa yung utilities, internet, subscriptions para hindi mo nakakalimutan at maiwasan ang penalties at pagpatong-patong ng mga bayarin mo. Number 9, magtakda ng financial goals. Ang GPS ng pera mo. Saan mo gustong dalhin ang pera mo? Kung wala ka kasing direksyon, maliligaw ka. Gumawa ng SMART goals. Alam niyo ng SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Gusto mong makabili ng bahay in 5 years? Magsimula ng small business in 2 years? Mag-ipon para sa retirement goals? Isulat ang iyong goals. Lagyan ng deadline at i-compute kung magkano ang kailangan mong ipon per month para maabot ito. Mag-print out ng picture ng goal mo, idikit sa wallet o sa ref para lagi mong nakikita. May whiteboard ako. Yan ang ginagamit ko every January. Nag-vision board ako. Binivisualize ko ano yung gusto ko mangyari for the whole year. Make it small, then scale up. Kung hindi mo kaya ng 1-year plan, kasi sa amin ang pinagawa ko noon na nag-financial literacy seminar ako, 5-year plan. Yan. Kung pwede mo rin siyang gawing monthly muna, then quarterly, then 6 months, then annually, per year. I suggest January, pagbukas ng taong 2026, gawa ka ng vision board mo for the entire year. Ano ang target mo na financial goals every single month? At specific ways, paano mo ito gagawin? And tingnan mo yung sarili mo, i-assess mo by the end of 2026. Na-reach ba? Na-achieve ba ang goals? Again, think smart. Kailangan smart ang pagkakagawa at wag yung imposible. Base rin yon sa budget mo or kinikita mo. And the last but not the least, number 10. Patuloy na matuto tungkol sa pera. The lifelong lesson. Ang financial landscape ay patuloy na nagbabago. Ang pag-aaral tungkol sa pera ay tulad din ng pag-aaral ng isang bagong skill. Kailangan ng practice at continuous learning. Even sa Teacher Timmy nag-aaral. Kanina lang bago ako sumalpak sa vlog, nag-aral muna ako at nanood din ako ng mga ibang videos. Ganyan. So, basahin ang mga financial books, makinig sa podcasts, sundin ang mga financial vloggers katulad ni Teacher Timmy, at manood ng mga educational videos para matuto. Ang kaalaman ang magiging pinakamalaking investment mo. Always think about this. Before you invest sa iba, invest mo na sa sarili mo. Kasi knowledge is power. And life is a learning process. Maglaan ng 30 minutes bawat linggo para magbasa o manood ng content tungkol sa personal finance. Kung hindi kada linggo, di kada araw, imbes na nag-i-scroll ka sa online shopping app, diba? Manood ka, imbes na nanonood ka ng TikTok, yung mga kumakaldag at sumasayaw ng walang katorya-torya. Manood ka na lang ng about finance. Small steps lead to big changes. Yan, mga kabayan. Yan na ang 10 tips na siguradong makakatulong sa'yo para hindi ka na kinakapos sa pera. Tandaan, hindi ito magic pill, kundi hard work, discipline, at consistent na pagbabudget, pag-iipon, at pagmomonitor. Pero, naniniwala ako sa iyo, kaya mo yan. At kung nagustuhan mo ang video ito, at gusto mo pa ng mas marami pang practical financial tips, make sure mag-subscribe ka na sa channel ko, Teacher Timmy Talks. I-click mo na yan para updated ka sa susunod kong video. Maraming salamat mga kabayan sa panunood. And this is Teacher Timmy. Always remember, your financial future is in your hands. Sabi ni Teacher Timmy, always choose to be happy because happiness is a choice. See you on my next video mga kabayan. God bless. Bye!